Mga kababayan, maligaya pagbabalik po sa Pinas Malita. Ngayon po ay Huwebes Santo, April 2, 2026. Meron po tayong pinaka-latest ng weather update sa lagay ng ating panahon. So alamin natin na nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. So samahan niyo ako sa ating update. Sa huli po nating pagtatala, ang latest update natin sa ating forecast weather condition, nakaka-apekto po sa malaking bahagi ng ating bansa ang easterlies diyan sa may parte ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bagamat wala pa naman tayong anumang bagyo na minomonitor ngayon, at sa labas na ating bansa, meron naman tayong nakikita na banta ng low pressure area sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. So unahin muna nating silipin at alamin ito nga pong banta ng APA na mabubuo ngayon pong buwan po ng April. Sa pagkatala ng pag-asa, nasa 0 hanggang 1 bagyo ang posibleng mabuo hanggang sa matapos ang buwan na ito. Sa tropical cyclone threat potential po na inilabas ang pag-asa sa pagitan po ng April 6 hanggang April 12. Ito po ay week 2. Meron pong low pressure area na mabubuo dyan po sa misilangan po ng Visayas. Bagamat ito naman ay nasa low chance na category para maging tropical depression or mahinang bagyo, still banta pa rin ito sa posibleng magiging bagyo. Sa ngayon po ay wala pa tayong pangatlong bagyo at kung sakaling mabuo ito bilang bagyong patong bagyo ay tatawagin po itong Bagyong Kaloy sa loob po ng ating bansa. Sa akin po ang pinaka nakaka-apekto sa atin o ito, unahin na natin yung mga update, no? Sa area po ng Batanes, ang weather condition po sa mga lugar na yan, patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains, no? Ang pati po ng Batanes, dahil po yan dito sa northeasterly wind blow. So ano nga ba itong tinatawag natin na northeasterly wind 2? Ito po, no? Yung hangin na nagmumula po nanggagaling sa direksyon po ng Hilaga Silangan at umaabot patungong timog kanluran. Bagamat ito lang naman ay more on sa hangin, nakaka-apekto ito para mas makaranas tayo ng malinsangang hangin dulot ng easterlies. Dahil tinutulak niya yung hangin na yan or ito rin itinatawag po na ridge of high pressure area. Sa may Ilocos region naman po, sa may Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley, ang weather condition po sa mga lugar na yan, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang aasahan dahil po sa mga localized thunderstorms. Ang mga localized thunderstorms po rin nabubuo yan dahil po sa linsangan o init na hangin dulot po ng easterlies. So, yung mga lugar na binanggit ko dyan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley, more on sa hapon hanggang sa paggabi, yung nagiging epekto ng mga localized thunderstorms. Ang local thunderstorms po natin, merong dalawang kategorya. Yung isa, normal na local thunderstorms, medyo tumatagal lamang ito hanggang 1 oras na ulan. Pero kapag severe thunderstorms, 1 hanggang 2 oras at medyo malakas ang epekto nito. Hindi po ito dahil sa bagyo, pag-gulch, ito ay dahil sa maaninsangan at mainit na hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. Yung pag-evaporate po ng singaw ng init sa lupa, yun po ay napoproduce para maging local thunderstorms at umuulan o nagpapaulan bandang hapon. Sa parte naman po ng Metro Manila, at the rest po ng ating bansa, yung mga hindi ko nabanggit yan sa Luzon, Visayas at Mindanao, patuloy din na maaapektuhan ng easterlies o yung malinsangang hangin na nanggagaling dyan sa may Karagatang Pasipiko. So ngayon, dahil nga po more on mas mainit na panahon ng ating mararanasan, may mga tsansa pa rin ng mga pag-uulan bandang hapon at sa gabi. Kaya kung ngayon lalabas na inyong mga kabahayan, lalo na Huwebes Santo, walang pasok pa yun, iba na nasa outing, umilibong magdala ng payong, no? Sombrero, magdala din ng malamig na tubig, panlaban po yan sa heat stroke. Tulad ng isinasabi, once na may maranas ang pag-ulan, yun po ay dahil sa local thunderstorms na dulot po ng init ng easterlies. Yung sinasabi naman natin sa update, LPA, ito ay masyado bang malayo at sa week 2 pa ito ng April. So wala pa naman tayong dapat ipangamba kung may paparating na bagyo pero kinakailangan pa rin natin maging handa at laging maging alerto sa lagay po na ating panahon. So yun muna, pinaka-latest na update natin ngayong araw ng Huwebes Santo. Maraming salamat at God bless.